Malamig na pagpapalang umaga sa inyo. Malamig na pagpapalang. Puro ng Tagalog. Inyo. Parang tayo na may winter na sa Pilipinas. Ilan po? Meron kami winter nasa bahay. Aso naman yung winter na yan. Okay, let's start. Okay. Title is Good morning, sister. Wisdom. Ano ba itong ano na to? Wisdom na to. Okay. Sa Greek word ng wisdom is parang matutunan nyo ha? Sophia. 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 Nagulat na ako nung nakita ko, wow. Kaya, wisdom ang tawag sa kanya. Sophia. Okay, ready na yung mga magkakanak ng babae. Sophia. Okay, ating introduction is Godly wisdom goes Godly wisdom goes beyond human knowledge to embrace God's perspective on life and decisions. It begins with reverence for God and leads to skillful living that honors Him in every area of life. Amen po. Ang wisdom, hindi ito nanggagaling sa human. Okay? Wisdom is nanggagaling sa Panginoon. Okay, beyond the human knowledge to embrace, no? Yung mga decision natin sa buhay, ito ay nanggagaling sa Panginoon. Amen po. It begins reverence for God and leads to skillful living that honors Him. Amen? Okay, let's start. Let's start na tayo. Number 1, beginning of wisdom. Open your Bible to Proverbs chapter 1, verse 7. Kawikaan, chapter 1. Mga Kawikaan, chapter 1, verse 1, chapter 1, verse 7. Okay. The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom. Nakita niyo na ba? Para mapag-aralan yung pag-uwi sa bahay, yung ano na yan, kailangan tatandaan itong Proverbs 1 and 7, verse 7. The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. Sa Tagalog, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ngunit walang halaga sa mga mamang ang aral at mga saway. Okay. Naiintindihan niyo yung ibig sabihin nito. Dito pa lang medyo nasasaktan na tayo. Ibig sabihin ko, pag hindi natin dinagalang ang Panginoon, doon tayo nawawala ng karunungan. Okay? Kaya yung mga hindi sumusunod, nagiging mama. Ang pangapakinggan ng sabihin mama, no? Ibig sabihin, hindi sila nagkakaroon ng talino na nanggagaling sa Panginoon. Dahil nila na nagdidisiplina at patuloy sila gumagawa ng hindi kabubuti at against God. Okay? Okay. When Scripture declares that the fear of the Lord is the beginning of wisdom, Proverbs 1:7, it establishes, nagtatatag, a revolutionary, magiging starting point for understanding true wisdom, unlike worldly wisdom that begins with human reasoning, pangangatwiran ng mga tao. Ang wisdom ng mundo ito ay laging may katwiran ng tao. Kaya dito pumapasok yung sinasabi na kapag ang wisdom mo, malalaman mo pagka napag-aralan mo ang ibig sabihin ng wisdom, nalalaman mo kung anong klaseng wisdom ang nasa kanya. Pagpapatuloy na nangangatwiran, hindi yung wisdom na nanggagaling sa Diyos. Gets nyo? Godly wisdom starts with reverence. Ibig sabihin reverence, magalang,
kapitagan, recognition, ang pagpapakilala o who God is. Ibig sabihin, kapag ka kayo ay nagiging magalang ka kahit sino, ipinakikita nyo na nare-recognize nyo na nakikilala nyo ang Diyos, kung sino siya. Kung hindi kayo marunong gumalang at kayo nagiging bastos, yan yung nawawala ang kakakilala nyo sa Diyos. Amen po? Kaya kinakailangan natin na maintindihan kung ano itong wisdom na ito. This holy O, this is the kapitagan, becomes the foundation for seeing everything else clearly. No? Ibig sabihin yung pagiging pagpakabanal. Hindi ibig sabihin na ayoko magiging banal. Ibig sabihin you don't know God. Ibig sabihin yung pagiging pagpapalinis mo, pagpapakabanal mo, diyan nagsisimula na ginagalang mo ang Panginoon. Tumalayo ka sa mga hindi karapat-dapat na matunisan ng iyong pagkatao, ang iyong kaisipan, ang iyong pananalita, lalo-lalo na ang puso. Ang puso natin, diyan ang hinirahan ng Panginoon. Kapag ang puso natin ay hindi tama at palipulit po ang ating puso, nawawala ang inyong kaalaman ng mundo. Nangunguna ang thoughts mo sa mga negative. Pagka negative na yung maaral, hindi na wisdom yan na nanggagaling sa Diyos. Ito'y nanggagaling na sa enemy. Kasi pinaiira mo yun, mas maragaling ka, mas matalino ka. Tingnan po? Okay, number 2 na tayo. Asking for wisdom. This is the regular natin kung sinasabi sa inyo. Open your Bible, James chapter 1, verse 5 to 6. Sa Santiago. Okay? Ready na po ba? Verse 5. If any of you lack wisdom, let him ask of God. Hindi pa rin makita. Ask of God that giveth to all men, liberally and upbraideth not. It is written without reproach, and it shall be given him. Verse 6. But let him ask in faith, not in wavering, with no doubting. For he that wavereth, for he who doubt, is like a wave of the sea, driven with the wind and tossed, by the wind. Okay? Amen. Okay. Sa Tagalog, sa Santiago chapter 1, verse 5 to 6. Verse 5, ngunit, kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at di nanunumbat. Nandiyan ba kayo? Verse 6. Subalit, ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Dito natin nakikita yung karunungan na talagang wala tayong magpagmamalaki. Walang sino nga ipinanganak dito na yung karunungan ay hindi nanggagaling sa Panginoon. Subalit nagkasala ang tao, si Eve at Adan, doon na nagsimula yung ang pagkahari ng kasamaan. So ngayon, nagkakaroon ng pag-iiba ang kanilang kaalaman sa sarili nilang paraan na sila'y nabubuhay. Nakikita mo yung gumawa sila kaagad nang nalaman nilang sila'y hubad. Ano ginawa nila? Naggawa kaagad sila ng dahon. Tinakpan nila yung mga sarili nila para hindi makita. Subalit ang Panginoon nagtanong sa kanila, sino may sabi sa iyo hubad ka? Subalit, inaksept pa rin ni Lord ko. Inalis niya yung dahon, pinalitan niya ng balat ng hayop. Bakit balat ng hayop? Dito, nalalaman ang unang pagpapay ng Panginoon ng hayop
na walang kasalanan yung hayop, itinapaw sa katawan. Ibig sabihin, yun ang pagpapatawad pa rin at may pag-asa ang kanyang ginawa. Hindi po, ganun din tayo. Hindi po, ang karunungan ay patuloy na magkakaroon. Kaya kung kayo ay hindi nyo maintindihan ang mga salita, ask the Lord, rely to God. Hindi sila nag-rely sa Diyos. Panginoon, ba't kami? Bakit nagkagal? Tulungan mo kami. No? Sila kumuha. Kaya yung katalinuhan na nanggagaling sa sarili nilang paraan, gano'n din ang mga tao. Na-forget ka naging, ano ba yung mga Jesus na kaya? Nakasok, bago. Pinag-uwan. Okay. Jesus niya. Thank you, Lord. Okay. Dahil dito sa sinasabi ni Santiago, kung kayo mismo ay may pagkukulang sa inyong talino at hindi na naiisip na may talino kayo, ask the Lord. Amen? Amen. Kahit ako, nung magsisimula pa lang ako ng pagbabasa ng Bible, hindi ko talaga maintindihan. Walang pumapasok kasi punong-puno ng basura yung aking kaisipan. Kahit anong basa niya, lumilipad kasi kung ano narinig ko yung nangyari kahapon, kanina umaga, ang dami pumapasok. Kaya yung nabasa mo, hindi mo maintindihan. So ngayon, I asked the Lord, wala akong wisdom. Tulungan mo ako. Kailangan ko ang wisdom mo, ang maintindihan mo sa salita mo. Unti-unti niya inaalis yung mga basura sa aking kaisipan. Patuloy nagiging maliwanag, nakakapag-focus ako sa aking binabasa. Hindi na ako na may ginagawa dyan, tapos nagbabasa. Kapag ka magbabasa, wala nang titingnan, wala nang makikinggan kung ito binabasa. Ganun din sa mga libro doon sa school, di ba? Kapag nagbabasa kayo ng halimbawa, science o history, kung ano pumapasok sa isip niyo, ay may gagawin, ay ganyan. Hindi niyo makapag-focus. Ask the Lord, Lord, hindi ko maintindihan itong history. Tulungan mo ako sa pag-aaral, kailangan ko ang iyong karunungan. Maintindihan ko, aalisin niyo yung mga basura sa kaisipan niyo, aalisin niya lahat ang mga nag-distract sa kaisipan niyo, kasi lahat tayo puno-puno ng basura sa kaisipan. Sa totoo lang. Tama po ba? Pero pagka unti-unting naalis na yan, yun yung sinasabi na nagiging banalan ng kaisipan dahil sa pamamagitan ng asking the Holy Spirit na tulungan kayo na alisin ang mga basura, hindi sa mga puso. Amen po? Kapag kagalit kayo, nakakapagpasa ba kayo? Hindi rin. Kaya kailangan nag-pray din. Hindi po. Kaya lahat ng mga ginagawa at patuloy, kapag ka nag-ask ka ng karunong sa Kanya, you really have faith. Hindi yung, Lord, bigyan mo ako ng karunungan. Baka mami, hindi na nila ako makapasa ako sa ano mo. Nag-doubt ka na. Nag-alilangan ka na. Kapag ka gano'n ang nagiging alilangan kayo, para kayong hangin, alon, ikinaboy, lilipad. Kayo gano'n. Kailangan pagka sinabi mo sa Kanya, Lord, I need your wisdom and knowledge. May faith yun. Hindi mo titingnan. Walk by faith, not by sight. Hindi ibig sabihin na hindi ko nararamdaman doon. Nasaan tayo yung gusto na yan? Nag-aalangan na kayo pagka gano'n. Hindi yung tingnan po. Kailangan pag humingi, kailangan magtiwala sa Panginoon. Salamat Panginoon sa wisdom mong ibibigay at naniniwala ako. Tingnan po. So ngayon, James offers practical hope for our pursuit of wisdom. If any of you lack wisdom, you should ask God. Yan yun sa James 1, chapter 5. Chapter 1, verse 5 pala. This invitation acknowledges both our need and God's readiness to meet it. Ibig sabihin, no?
Kapag inas mo, magdidiktayin ni Lord doon. Ready siya. Kasi sinabi mo, ay, ang anak ko nag-asa, kailangan madaliin. Ready na siya, oh, readiness. Readiness to meet it. We don't have to figure everything out on our own. Wisdom is available simply for the asking. Yet this asking requires faith and genuine trust that God will answer. Ibig sabihin nito, pagka nag-ask ka ng wisdom, hindi mo kailangan i-figure out na paano ba yun na matatanggap ko ang wisdom, Lord? Paano ba yung ano ba gagawin ko? Don't do that. Yan ang sinasabi na si God, mag-trust tayo, genuine. Kailangan malinis, yung patutuhanan na nagtitiwala kayo sa Panginoon. Hindi yung nagtitiwala ko kasi sinabi ni sister, sinabi ni brother. Hindi kayo naniniwala sa Diyos, sinabi ni kung kayo nagtiwala. Tama po ba? Kaya kailangan, kapag nagtitiwala kayo, Lord, kailangan ko ng wisdom. Turuan mo ako. Lalo na ang Holy Spirit, siya ang pangako ng Ama na ibibigay sa atin para tayo ay matuto dito sa mundo. Na hindi tayo lack of knowledge. Okay? Maraming nawawala sa mundo na kukulang ang kaalaman nila sa salita ng Panginoon. Kaya hindi sila nabuhay na matagal. Ano po ba? Kaya nag-aaral tayo ng salita para madagdagan ang kaalaman at humaba ang ating buhay. Unless gusto nyo lang umiksi ang buhay nyo, ay inyong pag-aralan ng mga salita ng Diyos, nasa sa inyo po yun. Amen po? Kaya nga ibinibigay ang salita sa atin para matutunan natin. Amen po? Okay. Kailangan meron tayong requires faith and genuine trust that God will answer. Yun yung na-expect nyo na sasagutin lahat. Amen po? Number 3 na tayo. Value of wisdom. Ano ba itong value na to? Halagahan. Open your Bible. Proverbs chapter 3, verse 13 to 18. Dito natin mabubuksan yung mga the way, yung ng mga sinasabi dito sa kawikaan. Amen? Sa Proverbs muna tayo. Verse 13. Happy is the man that findeth wisdom. Who finds wisdom? And the man that getteth understanding. And the man who gains understanding. Verse 14. For the merchandise of it is better than the merchandise of silver, and the gain thereof than fine gold. Amen? Okay, verse 15. She is more precious than rubies, and all the things thou can desire are not to be compared unto her. Verse 16. Length of days is in her right hand, and in her left hand riches and honor. Verse 17. Her ways are ways of pleasantness, and all her paths are peace. Verse 18. She is a tree of life to them that lay hold upon her, and happy is everyone that retaineth her. Well, happy are all who retain her. Okay, Tagalog na tayo, ready na. Verse 13. Mapalad ang isang tao na kasumpong ng karunungan, at ang taong nagsisikap, unawa ay nagtatanggap. Naiintindihan niyo yung mga sinasabi rito? Verse 14. Hindi pa sa tila ang pakinabang ni dito, at higit sa gintong lanatay ang tubo nito. Verse 15. Sa alinmang alahas ay higit ang karunungan, at walang kayamanan dito ay maipapantay. Amen? Verse 16. Mahabang buhay ang tungod ng kaalaman,
may taglay na kayamanan at may bungang karangalan. Verse 17, maliwalas ang landas ng taong may kaalaman at puno ng kapayapaan ang lahat niyang araw. Verse 18, mapalad nga ang taong may taglay na karunungan para siyang punong kahoy na mabunga kailanman. Nakikita niyo yung word? Napakaganda. Ang karunungan na hindi may pagpapalit ng kahit anong dito o kayamanan dito sa mundo. Kaya kung kayo walang karunungan, ay kayo ay nagiging binabaliwala nyo na yung karunungan ay karunungan. Kaya ko yan. Hindi po. Ang karunungan ay nanggagaling sa Panginoon at ang karunungan ng mundo ay nanggagaling sa demonyo. Amen po? Amen. Hindi ko na ilagay dito yung nasa sa James chapter 3 verse 16-17. Ang karunungan ay nanggagaling sa Diyos. Ang karunungan ng mundo is demonic. Kaya huwag nyo na naisip sa sarili nyo na matalino ako, magaling ako. That's the worldly wisdom. Tama po ba? So kayo, dito, pinakikita. Katulad ng sinabi ko, ang talino, ang karunungan, ay ito ay nagpapahaba ng buhay. Kapag wala kayong alam, ay wala akong alam dyan. Talagang iiksi ang buhay mo kasi ni-ignore mo ang mga magagandang salita ng Panginoon. At ang karunungan ay talagang binabaliwala mo. Mas matindi pa sa kung anong alahas, mga green sa kamay o sa kapagda sa whatever ang karunungan nyo. At hindi ito mananakaw. Amen. Tama po ba? Ito ay may babahagi kaninuman. Kung kayo ay may kanino, kung kayo may wisdom, ay babahagi mo, maipapasa mo yan. Pero ang kayamanan, basta tayo, pagka pinasa mo mag-aaway na kayo. Ba't sa ganun? Bakit ka sa kanya? Bakit ka? Tama po ba? Pero ang karunungan, hindi yan makukuha ng ano. Pag pinasa mo, pwede may pasa. Pasa yan. Walang mag-aaway kasi galing yan sa Panginoon. Yan po? Okay, the value of wisdom is beautifully portrayed as being more precious than rubies. Proverbs 13-18. Yan yung binasa natin. Like a master investor who recognizes true value, the wise person understands that wisdom's worth far exceeds material wealth. It offers something money can buy. The ability to navigate life with divine insight and understanding. Ito yung mga sinasabi na yung ating karunungan ay ito yung hindi nagibili ng pera. Wala nang sino man. Na kahit ang material ng anong kayamanan, yung wealth nyo, pinagmamalaki rin na mas mayaman ako. Nakita ko yung mga may pera, nawawala rin. Kasi hindi sila may talino ng gagaling. How to manage the treasure na wealth na binigay sa kanila. Nauubos, di ba? Kasi hindi sila nagkakaroon ng karunungan na nanggagaling sa Diyos. How to handle. Tama po? Kaya tayo ay tinuturuan din how to handle as small things, even financial, even everything na nandito sa binigay ng Diyos sa atin. Kung kayo ay magastador o hindi kayo marunong mag-manage ng pera niyo, talagang mawawala ng bigla. Manalo man kayo sa loto o anumang sinalihan yung panalo o milyon-milyon, sa igla na uubos sa inyong mga nakamagala. Kasi wala kayong talino na nanggagaling sa Panginoon. Karunungan. Kailangan may karunungan kayo how to handle. Kaya sinisimulan yan sa maliit na bagay sa atin. Kung ano yung natatanggap natin, Lord, turuan mo ako. Bigyan mo ako ng kaalaman ang gagawin ko dito.
Kasi kung ginawa ko, uy, bibili ako ng ganyan, bibili ako ng ganyan, bibili ako ng ganyan. Mamaya, yung bibili na ng kulang na pa. Tama po ba? Pero pagka meron kayong kaalaman, ang gagaling sa Panginoon Lord, tulungan mo ako. Kahit ito'y maliit, kahit ito'y malaki, turo mo sa akin kung ano ang pagkagamitan ko. Hindi ko alam. Ikaw makakaalam Lord, lead me. Amen po? Amen. Okay. Conclusion na natin. Let's pursue wisdom not as an intellectual achievement, but as a relationship with the God who offers His perspective in every aspect of our lives. Whether facing decisions at work, navigating relationships, or planning for the future, we can seek and find the wisdom that comes from above. Amen po? Kailangan ang ating mga karunungan ay lagi natin ipinupuso, kinukuha natin, Lord, I need your wisdom. Hindi yan isang beses lang na sinabi ko, Lord, I need your wisdom and knowledge, understanding. Tapos ang ganda ng ano sabi na ako kay Lord eh. Hindi, every time, magbabasa, mag-aaral, bago ano, yung teacher o anything lang na nakikipag-usa, Lord, bigyan mo ko ng wisdom, na maintindihan ko yung sinasabi ni sister, ni pastor, o anything, para pumasok ko sa spirit ko, paaalala ng Espiritu sa inyo, ng Holy Spirit, kung ano yung narinig ko sa inyo. Hindi yan yung, may mga ano kasi na, give ang tawag doon sa mga tao. Kapag ka narinig lang ng isang preacher or isang tao na nagsasalita ng mabilis, nakukuha niya na yung mga sinasabi niya, nagtitake note siya. May mga tao ngayon, talented. Yan ang tinatawag intellect, kaalaman, mabilis, pero ito ay nawawala. Ito ay sinasabi nga nila na matalino yan kasi madali siyang ma-pick up kung ano yung sinasabi mo, may i-take note niya. Yes, may gano'n. Pero, iba pa rin ang wisdom na nagagaling sa Panginoon. Kapag nakuha mo yung wisdom at binigay sa inyo ng Panginoon, patuloy na mananatili sa'yo, at kahit nakalimutan mo yung sinasabi mo, ang Holy Spirit magpapaalala sa'yo. This is ang ating mga dream. Amen. Kahit magsulat ka na magsulat, itago mo yun ang pagkailang taon, pagka may pinaalala ang Holy Spirit magpapaalala. That's the wisdom from God. Amen. Amen po? Hindi yan nagagaling sa tao. Katulad na yung talent ka na ganyan. Pagka nasakit siya, mawawala yun. Pag umover lang ng gamot sa kanya, nawawala yun. Ano daw? Naaan na siya yung mental ng ano niya. Kasi hindi niya namamagit na. Pero pag wisdom ng God, hindi ito mawawala. Kasi ang Holy Spirit ang kasama natin. Amen po? Kaya, yan yung sinasabi na yung, but as a relation with the God who offers is perfected in every aspect of our life. Ibig sabihin, kahit na anong aspeto ng ating buhay, ay patuloy ang Diyos ay pinakikita sa atin kung paano natin ito gagamitin. Hindi natin nagkaroon tayo ng talino gagamitin natin sa kasamaan. Tama po ba? May mga ang talino niya, grabe, pero kasamaan ang ginagawa. Sa sobrang talino. Pero nakita niyo naman ang nangyari kay Sister, kung bakit siya masyado siyang ano. Diba? Ginamit niya ang pagiging magaling niya, dinisid niya mga angel, dinisid niya mga tao, no? Dahil gusto niya maging Diyos na siya ang magtuturon sa trono. Tama po ba? Amen. So ngayon, ganun din ang naaano ng mga tao. Gusto ko rin niya maging ano, kukunin ko yung trono niya. Trono niya maging pastor, trono niya maging leader, trono niya maging ano ng worship. Iyon yung mga ano ng ano. Kaya pagka nakakita na yun, nagmamanifest yung ano ng espiritu na yun.
Kaya dapat yung talino, nanggagaling sa Panginoon, nag-discern mo kung what spirit is that. Hindi yung tao na yun because of the spirit from the past na nagmamanifest na uulit. Amen po. So ngayon, kapag meron tayong relasyon sa Panginoon, ililit tayo sa tamang karunungan. Kung talagang nakikinig tayo sa mga salita, sa trabaho, no? Yung mga plano ng ating buhay, no? Patuloy tayo, yung future natin. So yung mga estudyante, mga magulang, yung future, hindi yan tinititlahan na kailangan maging ganyan ka, sususian kita, maging ano ka, ganyan. Hindi yun ang ask the Lord, bigyan mo kami ng wisdom, yung anak ko, ikaw ang magbigay kung anong future na nakaraan sa kanya. Sabi mo sa iyong salita, hindi mo hahayaan o pababayaan na kami. Amen? You will never leave us nor forsake us. Amen po. Sa kailangan, ang relationship sa Panginoon ay patuloy na nalalaman natin yung future. No? Kailangan na sinisik natin, hinahanap natin yung anong wisdom ng Panginoon. Hindi wisdom ng isang tao, napakatalino niya, gusto ko niya maging matalino rin. Katulad ni Albert Einstein, marami nakakaganda. Gusto ko maging Albert Einstein. Tama po ba? Pero yung iba, hindi kasi naniniwala sa Diyos. May Diyos. Mga atheists. Amen po. Pero tayo, naniniwala tayo sa Diyos, pero hindi naman tayo nagre-rely sa Diyos. Dahil nagre-rely tayo sa ating karunungan. Kaya ang mga tao, binibigyan ng limitasyon na hindi o-over sa sobrang talino. Pag sobrang talino, ano nangyayari? Magiging ano yun? Hindi lang yun. Nagiging masama lalo, di ba? Makikita niyo yan sa mga ibang mga nasa gobyerno nagtatrabaho. Magsalita sila talagang hasa. Pero hindi nila naiisip yung mga sinasabi nila nakakasakit sa mga tao. Tama po ba? So, kaya nga sa sobrang talino, hindi na yun ano ng Panginoon. Kailangan ang ano natin ay nasa level na ano na mag-aas tayo. Mag-rely tayo sa kanya. Kasi Father natin siya. Siya ang ating nasandalan. Siya ang ating lahat. Dahil siya ang nagpapalaki sa atin. Hindi na ang mundo. Dati ang mundo nagpapalaki sa atin. Hindi na tayo kailangan turuan ng kasamaan, masama na talaga tayo. Tama ba ba? So ngayon na nag-ibon na tayo, ang nagpapalaki sa atin, ang Panginoong Jesus. Itinuturo niya, tama kung paano siya nag-work dito sa mundo. Na kailangan kung ano yung ginawa niya, gagawin din natin. Kaya nga sabi niya, follow me. Kung ano yung ginagawa niya, gawin din natin. Amen po. Ganun din ang mga alagad na ginawa ng mga alagad kung ano ang mga bilib niya. Meron bang tumanggi? Meron bang sumuway? Meron bang sumagot kay Jesus? Hindi totoo yung sinasabi ko. Sino ka? May mga nagsalita ng gano'n, di ba? Pero hindi niya alagad. Kasi ang mga alagad ay galing sa Ama. Pinili ng Ama, hindi galing sa Kanya. Amen? Kaya yung mga nasa paligid, yun yung mga nagaganon sa Kanya na, sino ka? Para magaganon, sino ka? Tinatawag siya ng blasphemy. Kasi sinasabi niya sa anak ka. Amen po? Ganun din kayo kapag sinabi mo, I'm a child of God. Weh! Ganun din, ipipersecute ka na kayo. Related dyan ako. Ha? Related. Related. Kaya ang wisdom, huwag natin kakaligtaan na ang wisdom ay hindi nanggagaling sa totoo. Nanggagaling sa Panginoon. Basahin niyo ang James at Jacob. Doon. Walang matalino na makapagmamalaki, kundi ang sa Diyos lamang ang gagawin ang katalinuhan at ang karunungan. Amen po? Okay. Let's pray na tayo. Okay.